Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at samahan niyo po inyong lingkod at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Umagumpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong Pampanga at Bulacan. Hanggang ngayon po mga kababayan ay talagang grabe po ang paghihirap po ng ating mga kababayan sa Pampanga at Bulacan. Talagang hindi po nawawala ang kanilang kalbaryo at parusa sa baha, mga kababayan. At tingnan po natin at panoorin at komentuhan po natin ang paghihirap po at sakripisyo ng ating mga kababayan sa Pampanga at Bulacan. Ito po mga kababayan. Setup ko lang po. Hindi lang nitong nagdaang habagat, isang buwan na palang iniindan ng mga taga Macabebe, Pampanga ang baha na namamaho na at kulay lumot pa. Perwisyo po ito para sa mga residenteng dinidiskartehan na lang ang mabuhay sa gitna ng baha. Ang araw-araw nilang sitwasyon alamin sa live na pagtuto ni Bea Pinlac. Bea? Pia, maghapong pabugso-bugso ang buhos ng ulan dito sa Macabebe, Pampanga. Pero sabi ng mga residente, umaraw man o umulan, matagal na nilang problema ang matinding pagbaha. Aakalain mong itinayo sa gitna ng dagat ang bahay ng senior citizen na si Florita sa barangay San Roque, Macabebe, Pampanga. Wala na, kaya mo na. Halos isang buwan na nilang problema ang kulay lumot na tubig. Bukod sa kanilang sala, pati mga kama nila, lubog sa tubig. Ngayon, nakikitira sila sa kabilang bahay na may ikalawang palapag. Wala kang magawa. Nagaganyan na, di ba? Siguro, matatapos din to, di ba? Nababad na rin sa baha ang unang palapag ng bahay ni Marvin. Gumawa na siya ng tulay na diretsyo sa second floor. At least hindi na yung katulad dito. Kasi pag diyan ka dumaan, pati yung lahat ng amoy niyan, nasa iyo na rin eh. Medyo mahirap. Wala na, talagang pasira na yan. Pabigay na yan. Pero nadadaanan pa yan. Kung hindi lulusong sa lagpas tuhod na baha, dumidiskarte na ang mga residente para makalabas-masok ng barangay. May gumagamit ng inflatable bed, sumasakay ng bangka, o pinatakasan na ang mga tricycle. Malaking tubig eh. Walang hanap buhay kung hindi tataas. Pag hindi na kaya, wala na. Bangka na. Paralisado rin ang mga negosyo. Apektado lahat. Lahat ng may nagtatrabaho, walang income. Kung hindi ka gagawa ng sariling diskarte, hindi mo naman pwedeng pabayaan yung pamilya. Ayon sa Macabebe LGU, ito ng pinakamataas na bahang naranasan nila ngayong taon. May mga barangay na talagang hindi na nasisilayan ng mga kalsada. Geographically, kami yung nasa baba ng Pampanga River. So kahit tumigil na yung ulan, yung tubig galing sa upstream, continuous yung pagbaba nun. Yung town namin is affected ng land subsidence. Year on year, bumaba yung lupa namin. So yung tubig, yung tubig talaga is nag-i-stay na sa amin. Hindi na siya nawawala. Yung mga river system namin, silted din dahil sa pagputok ng pinatubo before, which is until now, yung lahar, bumababa pa rin po sa amin. Nakikipag-ugnayan na ang Macabebe LGU sa private sector at DPWH para sa dredging ng bahagi ng... Grabe, no? Grabe po. At napakatagal na rin po ng mga politiko dyan sa Pampanga, mga congressman. Ano kaya ang naging trabaho, mga kababayan? At kung hindi lang po ninakaw ang flood control nitong 4 na taon, baka kahit papaano po ay naibsan po ang pagbaha dyan. Kaya lang po, ginawa po sindikato ang flood control, mga kababayan. Ito naman po sa Bulacan. Silipin po natin at tingnan. Kasi karamihan Nagdeklara na ng state of calamity sa Kalumpit, Bulacan. Karamihan kasi ng mga barangay roon hindi pa umaahon sa baha. May gigil namang mensahe o may gigil namang mensahe ang mga residente sa mga nangurakot sa flood control projects. Live mula sa Kalumpit, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualbezmon, may tulong na bang naibigay sa mga apektado ng baha at kumusta na rin ba ang panahon dyan ngayon?
Cheryl, unahin ko muna yung sitwasyon namin dito sa Barangay San Miguel kung saan nakalubog ako sa halos hanggang hita na taas ng tubig baha dito nga sa ilang parts ng Barangay San Miguel dito sa bayan ng Kalumpit. Actually, mababaw pa ito kung ikukumpara doon sa may looban na halos 5 to 6 feet ang lalim. Kaya kung mapapansin mo sa akin likuran, yung ilang mga bubong ng bahay halos abutin na rin ng tubig dito sa lugar. In terms of tulong, may mga nakakarating na daw ng mga relief goods or relief packs sa ibang mga evacuation center, pero yung lagay ng panahon dito, ngayon medyo tumigil na ang ulan, pero kanina buong maghapon, pabugso-bugso pa rin ang lakas ng ulang binabagsak dito sa malaking bahagi ng Bulacan na nagpapakaba sa mga residente dahil makakadagdag din yan ulit dito sa nararanasan nilang baha na sinasabayan pa ng high tide. Sa drone video ng News 5, tila naging pulo-pulong isla na mga bahay sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Balot na kasi ng tubig ang paligid ng mga tirahan sa lugar dahil yan sa ilang araw na pag-ulang dala ng habagat. Ang katabi nitong Pampanga River, umapaw na. Kaya parang naging koneksyon na rin ng ilog ang mga kalsada sa lugar. No choice tuloy ang mga residente kundi lumusong na naman sa baha. Isa pa sa nagpahirap ngayon ang halos 5 talampakang elevation level ng tubig dulot ng high tide. Kaya ang karamihan nagbabangka na rin lalo't lampas tao o mahigit 6 na talampakan na ang baha sa looban. Ang masaklap, pabugso-bugso pa rin ang ulan kaya patuloy na tumataas ang tubig. Mula sa pinagpatong-patong ng mga tabla ng kahoy, gumawa na ng konkretong tawiran ang mga residente rito para makapunta sa kanilang mga bahay. Pero dahil sa ganitong sitwasyon na nalubog na sa baha, halos hindi na makita mismo yung mismong daanan at tanging itong gabay na lamang ng mga kawayan ang nakalitaw. Ang ilang bahay sa barangay, kapansin-pansing inabandona na dahil sa paulit-ulit na lamang na sitwasyon. Pero marami ring residente ang mas pinipiling manatili sa kanilang tirahan kahit lubog sa baha. Gaya ni Tatay Teddy na ayaw pa munang lumikas sa evacuation center. Papatong-patong lang namin dalawang kalipatra, dalawa kaming mag-asawa doon, magkadikit lang kami tutulog na, magkatagilid. Kasi nga nga namin mamaya, biglang lumaki pa ng husto, lalo masisira lang maggamit, kaya kailangan angat lang ang angat. Ang ilan ngang paninda nila sa kanilang sari-sari store, nakalagay muna sa batsa para hindi malubog sa baha. Sa ganitong sitwasyon, hindi nila maiwasang manghinayang sa mga flood control projects na dapat sana'y nakatutulong sa kanila. Kung naayos man lang sana pagkakagawa, hindi nakurakot yung sistema, maganda sana pagkakagawa niya at siguro hindi kami lubog sa baha ngayon. Makonsensya naman sila. Hindi naman sila yung tinatamaan ng sistemang ginawa nila Kaming mga mahihirap na nandito dito. Ito rin ang hinaing ng pamilya ng senior citizen. Grabe, no? Walang mga konsensya, ang mga buhaya, lalong-lalo po dyan sa House of Representatives. Mga kababayan, mga walang konsensya sa kanilang mga distrito, mga programa, pati po ang DPWH at pati po siyempre ang gobyerno kung sino po ang nanunungkulan ngayon. Dahil 4 na taon po ang sinayang nila. 4 na taon ang sinayang, ang pera ay nawala sa programa nilang flood control ng 4 na taon. Hindi kaya? At ito naman po ang pangako. May pangako naman po. Nagsalita naman po at nangako. Ito po ang pangako po ng Pangulo sa flood control at sa Good baha. afternoon. Ang projection natin, ang pangako sa atin, 1 year. So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha, kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng barado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. Ang projection natin, ang pangako sa atin na yan ang projection nila, mga kabayan. Last year po yan. Sinabi niya po yan last year. Kaya nga bigyan daw po ng 9 months to 1 year. At talagang aayusin daw po nila at lilinisin, pati mga dapat linisin para wala na pong makitang pagbaha sa ating bansa. Lalo-lalo po sa Metro Manila. Ganyan po katindi.
ang pamahalaan ngayon. Sanay na sanay pong magsalita ng pambubudol sa taong bayan, di umano. At dahil nga po mga kababayan, dahil naging sindikato ang gobyerno ngayon. Si dating Pangulong Duterte, nakapagpagawa po ng mga flood control yan. Kaya lang hindi sapat. Hindi sapat. Dahil yung kanyang termino ay maiksi. At alam naman po natin, wala halos programa na build sa panahon ni Pinoy. Wala pong programa masyado, lalong-lalo sa flood control kay Pinoy. At hindi po kakayanin ni dating Pangulong Duterte instant. Dahil nga wala pong naging build sa mga nakaraang administrasyon. Hindi po ba? Ngayon, nagkaroon po ng build sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Pero kulang pa. Hindi sasapat sa laki ng problema ng bansa. Dahil halos lahat po sa Luzon ay nilulubog. Hindi kakayanin ng 6 na taon niya ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po inasahan natin yung mga promises. Yung mga pangako na nakaupo ngayon na tinatawag na bangag. Na ipagpapatuloy ang mga programa na naumpisahan. Pero hindi po nangyari, hindi itinuloy ang programang naumpisahan. Lalong-lalo po sa mga flood control sa buong bansa. Di po ba? Kasinungalingan lang po ang ginawa nila na sinasabing sila'y tumuloy at tinuloy nila ang programa dahil ipinagmalaki sa SONA 5,500 na flood control na natapos na raw sa kanyang administrasyon. Hindi pala totoo. Puro kasinungalingan. Ay puro halos ghost project at may nagawa mga low standard pa. Mga gumuguho dahil tinitipid. Kinukurakot. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang mga kaalyado ng mga congressman sa mga distrito. Di umano. Pinagkaperahan po nila yung mga proyekto at programa ng flood control na mga hayop na yan. Hindi po ba? Kaya nga po ngayon, isinisisi nila kay dating Pangulo yan, Duterte. Pero yung hinawakan nilang isang damukal na trilyon, daan-daang bilyon, mga kababayan, saan napunta yun? Yung mga programa ng sinasabi niyong flood control. Binadgetan niya ng trilyon, daan-daang bilyon. Hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, tayo po ang nagdurusa. Kaya yan po. Ilan taon po? 4 na taon na. Yan po ang solusyon nila na nagawa na sinasabing hihigitan pa nila ang ginawa daw ni dating Pangulong Duterte. Hihigitan pa nila. Yung pala, hihigitan nila sa katarantaduhan at kawalangyaan. Di umano. Doon pala tayo dadalin sa kawalangyaan at katarantaduhan at pagnanakaw. Doon pala sila nakakahigit. Di umano. Kaya po nagsasakripisyo, taong bayan, tayo po. Kaya hindi po matatapos ang problema at paghihirap po natin sa ganitong klaseng gobyerno. Lalong-lalo po ang mga congressman natin, mga kababayan. Papalit-palit na po ang lahi nila at pamilya sa ating mga distrito. Nagsiyaman na po sila. Dumami na po ang kayamanan at ari-arian nila. Baka meron na rin silang ari-arian sa ibang bansa. Pero wala po silang malasakit sa atin. Pera-pera lang po ang malasakit nila at kapangyarihan. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. At sana po bigyan po tayo ng isang leader na manggagaling sa Mindanao para po lahat ng ginawa sa ating kawalangian at katarantaduhan ng mga politikong ganid, swapang sa pera at kapangyarihan ay maimbestigahan po at mailabas ang kanilang mga libro. Mangyayari lang po yan pag may agila na manggagaling sa Mindanao ang magiging leader ng ating bansa. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan niyo po at samahan natin ng maraming panalangin. Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok.
At ganun din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Annie Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, at Baby Roman Ate Isa from Cagayan Valley. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo. At kailangan po natin ng maraming dasal at panalangin na tayo po'y maingatan. At God bless po sa inyo lahat. Muli po, sa muli, paalam. Bye-bye.